Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Romel Lagata, ang priest animator ng ministry sa bukasyon ng Diocese of Imus. Atin pong pag-uusapan sa videong ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang bukasyon. Marahil, hindi na bago sa inyo ang salitang bukasyon. Pamilyar na sa inyo. Naririnig na ninyo. Pero baka ang iba sa inyo, hindi pa masyadong naiintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang bukasyon. Ang bukasyon ay nanggaling sa salitang vocare. Ito ay nagmula sa wikang Latina, ang ibig sabihin ay pagtawag. Kaya, kapag ka narinig ninyo ang salitang bukasyon, ito ay tumutukoy sa pagtawag ng Diyos. Sino ang tinatawag ng Diyos? Ang mga tao. Lalo tigit ang mga mananampalataya. At saan sila tinatawag ng Diyos? Saan tayo tinatawag ng Diyos? Sa buhay kabanalan. At dahil tayo'y tinatawag ng Diyos, kailangan nating tumugon. Kailangan nating sumagot sa tawag ng Diyos. Di ba kapag tinatawag tayo ng parents natin, sinasagot natin. Kapag tinatawag tayo ng mga kaibigan natin, sinasagot natin. Tumutugon tayo. Kapag ang Diyos sana ang tumawag sa atin, dapat tumutugon tayo. Yun ang inaasahan sa atin kapag nakaramdam tayo ng pagtawag ng Diyos. Tayo ay tutugon. At makakatugon tayo sa pamamagitan ng isa sa tatlong pamamaraan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang tatlong pamamaraang ito ng pagtugon o bakasyon ay ang buhay pag-aasawa, married life. Buhay pinagpalang nag-iisa, single blessedness. At buhay relihiyoso o relihiyosa, religious life. Ito yung buhay ng mga pari at mga madre. May tatlong pamamaraan. Iba-iba, pero iisang pagtugon sa buhay kabanalan. Upang higit nating maunawaan ang iba't ibang klase ng bukasyon sa simbahan, magbibigay po ako ng kaunting paliwanag tungkol sa bawat isa. Una ay ang buhay pag-aasawa. Sa buhay pag-aasawa, ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae, ay magsasama bilang mag-asawa. At ito ay panghambang buhay na pagtatalaga ng sarili sa isa't isa. So it's a lifelong commitment. Mamumuhay sila sa pagmamahalan at pagpapatatag ng kanilang pamilya. Paglilingkuran nila ang isa't isa at magtutulungan makapamuhay sa kabutihan at kabanalan. Gayon din ang gagawin nila sa kanilang mga magiging anak at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa buhay pag-aasawa, kailangan ng pagsasakripisyo, komunikasyon, at malalim na pagtitiwala sa isa't isa. So kung ikaw ay tinatawag sa bukasyon ng pag-aasawa,
Magkakaroon ka ng pagkakataon na isabuhay ang iyong pananampalataya sa loob ng konteksto ng pagkakaroon ng pamilya. Ang buhay pag-aasawa ay bukasyong biyaya buhat sa Diyos. Ang ikalawang uri ng bukasyon sa simbahang Katolika ay ang tinatawag nating buhay pinagpalang nag-iisa, o sa wikang Ingles ay single blessedness. Ano ba itong single blessedness na ito? Ang isang taong tinatawag sa buhay pinagpalang nag-iisa ay mayroong malayang pagpapasya o pagpili na siya ay hindi na mag-aasawa para mas makapagtalaga siya ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. At dahil nga wala na siyang responsibilidad na katulad ng isang may asawa, mas malaya niyang magagamit ang kanyang oras, lakas, at talento sa paglilingkod. Ang pagiging nag-iisa ay hindi nangangahulugang magiging malungkot ang buhay. Sa halip, ito ay isang estado ng buhay na may kagalakang nagmumula o bunga ng paglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Yan ang bukasyon ng pinagpalang nag-iisa. Ang bukasyong ito ay galing pa rin sa Diyos. Ang ikatlong uri ng bukasyon sa simbahang Katolika ay ang bukasyon sa pagiging relihiyoso at relihiyosa. Ito ay bukasyon ng mga nagpapari at mga nagmamadre. Ang isang relihiyoso o relihiyosa ay pumapasok sa isang komunidad na mayroong tinatawag na karisma. Pagka sinabi nating karisma, ito ay tumutukoy sa biyaya ng isang komunidad o congregation na ibinabahagi nila sa pamamagitan ng paglilingkod sa sambayanan ng Diyos. Halimbawa ng mga karisma ay pagmimisyon, pagkakawang gawa sa mga mahihirap, pagbibigay edukasyon sa mga kabataan, pagtuturo ng katesismo. Kapag ka pumasok ang isang tao sa ganitong uri o estado ng buhay, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos at sa kanyang sambayanan at maibahagi ang kanyang karisma o biyaya sa iba. Ang pagpapari naman ay isang bukasyon na kung saan ang isang lalaki ay nagtatalaga ng kanyang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang sambayanan. Ginagampanan niya ang tungkulin na mamuno sa mga banal na pagdiriwang, magbigay ng mga sakramento, at gayon din ay tulungan at gabayan ang sambayanang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ngayong mayroon na tayong ideya tungkol sa iba't ibang klase ng bukasyon sa simbahan, ang buhay pag-aasawa, buhay pinagpalang nag-iisa, at buhay relihiyoso o relihiyosa. Baka may nagtatanong pa rin, paano ko ba matutuklasan o malalaman ang bukasyon na ibinibigay ng Diyos sa akin? Matutuklasan mo ang bukasyon na ibinibigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pagkilatis o yung tinatawag nating discernment.
Ang pagkilatis o discernment ay isang proseso ng pakikinig sa tawag ng Diyos at pag-unawa sa plano niya para sa iyo. Paano ba sinasagawa ang discernment? Una, pananalangin. Kailangan mong magdasal. At sa iyong pagdarasal, hihingin mo ang paggabay ng Diyos. Ikalawa, pagninilay. Pagninilayan mo rin, ano bang gusto mo sa buhay? At ano ba ang nangyayari sa buhay mo na sa tingin mo nagiging daan upang matuklasan mo kung ano ang bukasyon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ikatlo, pagpapagabay. Mas mainam kumilatis kapag ka mayroong gumagabay sa iyo. Kaya hahanap ka ng mga taong mapagkakatiwalaan mo upang magabayan ka na matuklasan talaga ang bukasyong ibinibigay sa iyo ng Diyos. At ikaapat, pagtitiyaga. Ang proseso ng pagkilatis o discernment ay hindi minamadali. It takes time. Minsan, madilis mo lang matutuklasan kung anong bukasyon na binibigay sa iyo ng Diyos. Minsan naman, hindi agad-agad. Medyo may katagalan. Pero kailangan habaan ang iyong pasensya. Kailangan mong magtiyaga at magpatuloy. Bilang pagbubuod sa lahat ng ating mga napakinggan, ang bukasyon ay pagtawag ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kabanalan. Kung ang bukasyon mo ay sa pag-aasawa, pagiging pinagpalang nag-iisa, o pagiging relihiyoso o relihiyosa, tinatawagan ka upang mamuhay sa kabanalan. At laging tatandaan na mahal ka ng Diyos at tutulungan ka niya na maging banal. At upang matuklasan ang bukasyon na para sa iyo, mag-discern. Hindi mo man agad matuklasan kung saan ka tinatawag, umasa kang ipapakita at ipauunawa ng Diyos sa inyo ang kanyang plano. Maraming salamat sa inyong panunood sa videong ito na tumatalakay tungkol sa bukasyon, sa tawag ng Diyos na tayo'y makapamuhay sa kabutihan at kabanalan. Dalangin ko para sa inyo na kayo ay gabayan ng Panginoon upang matuklasan ang bukasyon na para sa inyo at kayo'y makatugon dito. Muli, maraming salamat sa inyo.